Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Opisyal nang natanggap ng Bureau of Customs o BOC Port of Subic ang makabagong mobile container X-ray machine na naglalayong paigtingin ng seguridad sa mga pantalan. Ang bagong X-ray machine ay may kakayahang magbigay ng mas mataas na kalidad ng inspeksyon sa iba't ibang lokasyon gamit ang advanced image processing tools. Ito ay bilang bahagi ng patuloy na modernisasyon ng ahensya. Mga oportunidad, kooperasyon para sa kapayapaan ng mga bansa at marami pang mga kolaborasyon para sa ikauunlad ng industriya ng turismo, halal at trabaho sa Pilipinas at Malaysia. Yan ang ilan sa mga nais na tutukan ng dalawang bansa alinsunod sa pagpapatibay ng kanilang diplomatikong relasyon. Narito ang detalye. Sa ika-6 na dekadang anibersaryo ng diplomatikong relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia, layon ng dalawang bansa na mas pagtibayin pa ang kanilang samahan sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng mga programa sa turismo, industriya ng halal, maging sa ekonomiya. Nitong Huwebes ay ginanap ang isang dialogo sa pagitan ng mga international dignitary, ilang opisyal ng gobyerno at mga estudyante mula sa Universidad ng Pilipinas kung saan tinalakay ang mga oportunidad, kooperasyon at kolaborasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang ika-6 na pong selebrasyon ngayong taon ay may temang Deepening Cooperation in a Dynamic World. Sa pangunguna ni Malaysian Ambassador to the Philippines, His Excellency Dato Abdul Malik Melvin Castellino, kaniyang binanggit ang matagumpay na promosyon sa industriya ng halal sa bansa, gayon din ang mga inisyatibong isinulong ng embahada katuwang ang Administrasyong Marcos para sa taong ito. Para sa susunod na taon, ibinahagi ni Ambassador Castellino ang mga kolaborasyong kanyang nais na isulong sa pagitan ng mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Next year in 2025, Malaysia will assume the chairmanship of ASEAN. We hope that during our chairmanship, Malaysia and Philippines can work towards solidifying ASEAN cooperation among member states. Samantala, bilang suporta sa kaganapan, dumalo si Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Nitong Huwebes, inanunsyo ng Department of Health ang pagpapatupad ng benefit package upang tugunan ang mga problema sa mata ng mga bata. Partikular dito ang paglabo ng kanilang paningin at kabilang na ang pagbibigay ng salamin kung kinakailangan. Pahayag ni Secretary Teodoro Herbosa na pag-alaman nilang ang benepisyo sa paglulutas sa problema sa paningin ng mga bata ng mas maaga ay mas mainam kumpara sa gagastusin nila sa pagpapakonsulta at pagpapasalamin. Sa inisyal na presentasyon ng DOH, nakatuon ito sa mga batang nasa edad 5 hanggang 6 na taon. Kami ang boses na pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, trabaho ng mga OFW sa South Korea patuloy pa rin sa kabila ng pagkabahala sa umiiral na tensyong pampolitika. Inflation rate ng Pilipinas bumilis ng 2.5%. Ilang mambabatas nilinaw na walang impeachment na pinag-usapan sa fellowship ni PBBM. NBI nagpaalala sa publiko na may limitasyon ang freedom of expression. Pinakaunang solar project sa Central Luzon pinaghahandaang ipatupad. K-pop group ENHYPEN nasa Pilipinas muli para sa kanilang fan meet. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita.
Bumilis ng 2.5% ang inflation rate ng bansa nitong Nobyembre ayon sa Philippine Statistics Authority. Paliwanag ng PSA, ito ay dahil sa mabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain at transportasyon. Mas mataas ito ng 2% kung ikukumpara sa inflation rate nitong Oktubre. Ang inflation rate ay ang antas ng bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Isinusulong ng Malaysia ang pagpapalawak sa industriya ng paghahabi at turismo sa isa sa mga estado ng naturang bansa sa Borneo, ang Sarawak. Narito ang ulat. Pagpapalakas sa turismo at industriya ng paghahabi. Ilan lamang yan sa mga nais na isulong ng Sarawak, ang pinakamalawak na estado ng Malaysia sa Borneo para sa susunod na taon. Ang mga inisyatibong ito ay inanunsyo ni Minister of Tourism at Creative Industry and Performing Arts ng Sarawak na si Dato Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamsa sa naganap na Media Night nitong Huwebes sa Makati City. Bukod sa paghahabi at turismo, isa rin sa kanilang nais na ipatupad ay ang paggamit ng renewable o green energy. Samantala, nabanggit din ni Hamsa ang kanyang pagkagalak sa yaman ng kultura ng Pilipinas kung saan ilan dito ay hindi naiiba sa kanilang bansa. Isa na rito anya ang malaking pagkakahalintulad ng mga kasuotan ng mga katutubo ng Sarawak sa mga etnikong grupo sa Pilipinas gaya ng mga Ifugao. Dahil dito nais niyang pagtuunan ng pansin ang pagpapasigla sa naturang industriya. Well, I look after tourism, creative industry, and performing art. And I can see that Philippines is very, very rich in that. Sa kabilang banda, isa sa mga ilulunsad ng Sarawak sa taong 2025 ay ang kanilang sariling airline kung saan balak na isama ang Maynila sa magiging flight destination ng eroplano. Sa pagtatapos, umaasa ang ministro na magiging matagumpay ang mga layuning ito sa tulong na rin ng matibay na kooperasyon at kolaborasyon ng dalawang bansa. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Walang naiulat na aberya ang Department of Migrant Workers o DMW dahil nananatiling normal at stable ang trabaho ng mga kababayan nating overseas Filipino workers o OFWs sa South Korea. Ito ay sa kabila ng naganap na krisis sa pamahalaan ng South Korea matapos magulo ang naturang bansa dahil sa panandaliang pagpapatupad ng martial law ni Pangulong Yoon Suk Yeol na umabot lamang ng 6 na oras at kalaunan ay binawi na. Naghain ng impeachment motion ang mga partido ng oposisyon ng National Assembly ng South Korea laban sa Pangulo dahil itinuturing umano itong paglabag sa kanilang konstitusyon at grave act of rebellion. Tinitiyak naman ng DMW na nananatiling ligtas ang mga manggagawang Pilipino at maaari pa ring maglabas-pasok ang mga Pinoy sa South Korea mapa-travel man o deployment para sa trabaho. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, trabaho ng mga OFW sa South Korea patuloy pa rin sa kabila ng pagkabahala sa umiiral na tensyong pampolitika. Inflation rate ng Pilipinas bumilis ng 2.5%. Ilang mambabatas nilinaw na walang impeachment na pinag-usapan sa fellowship ni PBBM. NBI nagpaalala sa publiko na may limitasyon ang freedom of expression. Pinakaunang solar project sa Central Luzon pinaghahandaang ipatupad. K-pop group ENHYPEN nasa Pilipinas muli para sa kanilang fan meet. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.
Castro at narito ang mga napapanahong balita. Bilang dating Senate President ay inihayag ni Senador Juan Miguel Zubiri na hindi ito pabor sa isyong pagpapatalsik sa Vice-Presidente ng Pilipinas. Nilinaw naman ni Zubiri na wala itong pinapanigan sa politika at marami rin umano sa Senado ang tila tutol din. Ang impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte ay nagugat sa maling paggamit umano sa milyon-milyong halaga ng confidential funds. Samantala ngayong matindi ang tensyon sa politika, nagpaalala ang National Bureau of Investigation sa mga content creator na mag-ingat sa mga inilalabas nitong mga vlog. Anila bagamat mayroong freedom of expression, dapat na isaisip na ito ay may limitasyon. Francis Riodique para sa detalye. Dahil sa patuloy na tensyon sa politika sa kasalukuyan, kaliwat ka ng mga content ang naglipa na sa social media, laman ang bawat opinyon ng mga mamamayan. May paalala dito ang National Bureau of Immigration o NBI. Ayon sa NBI, hindi absolute ang kalayaan sa pamamahayag o ang freedom of expression. Sa madaling salita, ito ay may limitasyon. Kaya ayon kay NBI Director Jaime Santiago, dapat na mag-ingat ang mga vloggers sa mga binibitawang mga salita dahil maaari silang panagutin dahil dito. Halimbawa na umano nito ang pagpapahiwatig ng sedisyon o paghihikayat ng rebelyon o pag-aalsa laban sa pamahalaan. Kasama din umano dito ang paninira ng walang basihan. Ang mga ganitong insidente ay maaaring paimbestigahan ng pamahalaan at kalaunay masampahan ng kaso. Pagbabahagi pa ni Santiago, lumapit sa kanilang ahensya si Surigao del Norte Representative Ace Barbers kaugnay ng naturang issue. Ayon sa liham ni Barbers, siya umano ay target ng mga umano'y bayarang trolls at vloggers na posibleng may kaugnayan sa mga iligal na pogo at droga. Paalala ni Santiago sa mga government officials, maaari silang magsampa ng reklamong cyber libel kung sila man ay siraan o kutsain ng mga vlogger. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Nanawagan si Senate President Francis Chis Escudero sa mga senador na iwasan ang pagbibigay ng pampublikong pahayag patungkol sa impeachment complaints laban kay Vice Presidente Sara Duterte upang mapanatili ang pagiging patas ng proseso. Binigyang diin din ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega na mahalaga ang pagiging neutral ng Senado lalo na kung aabot ang kaso sa kanilang jurisdiksyon para mapanatili ang tiwala ng publiko. Ayon sa konstitusyon, tanging ang Kamara ang may kapangyarihang mag-umpisa ng impeachment na kailangang dumaan sa masusing pagsusuri bago dalhin sa Senado para sa paglilitis. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, trabaho ng mga OFW sa South Korea patuloy pa rin sa kabila ng pagkabahala sa umiiral na tensyong pampolitika. Inflation rate ng Pilipinas bumilis ng 2.5%. Ilang mambabatas nilinaw na walang impeachment na pinag-usapan sa fellowship ni PBBM. NBI nagpaalala sa publiko na may limitasyon ang freedom of expression. Pinakaunang solar project sa Central Luzon pinaghahandaang ipatupad. K-pop group ENHYPEN nasa Pilipinas muli para sa kanilang fan meet. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.